Magandang araw mga giliw kong taga-subaybay. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa ng Biblia. Exodo chapter 12. Ang pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka, at niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang lebadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng lebadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ni Yahweh. Nang magdamag na yaon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto, kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila sa pag-aalala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang tuntunin tungkol sa Paskwa. Bawal kumain nito ang mga dayuhan, ngunit ang alilang binili ninyo ay maaaring pakanin ninyo kung tuli sila. Hindi rin maaaring kumain nito ang mga dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo o kaya'y ang mga upahang manggagawa. Sa loob ng bahay kakanin ang korderong pampaskwa. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Ang pista ng Paskwa ay ipagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Paskwa ay kailangang tuliin muna bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy, magiging para silang katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain nito ang sinumang hindi tuli. Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod na lahat ng mga Israelita ang inuutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. Nang araw na yaon, sila'y inilabas niya sa Ehipto na nakahanay upang makilaban. Exodo chapter 13. Ang pagtatalaga sa panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itatalaga ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Ang pista ng tinapay na walang lebadura. Sinaba naman ni Moises sa mga Israelita, aalalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Mula nooy inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may lebadura. Aalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng buwan ng Abib. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Heveo at Jebuseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakanin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang lebadura, at sa ika-7 araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. Tinapay na walang lebadura ang kakanin ninyo sa loob ng 7 araw. At sa panahong yaon, huwag magkakaroon ng lebadura o tinapay na may lebadura sa inyong lupain. Sa araw na yaon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-alala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ialis niya kami sa Ehipto. Ang pag-aalalang ito'y magiging parang isang tanda sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang utos ni Yahweh. Pagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, gaganapin ninyo ang pag-aalalang ito sa taktang araw taon-taon. Ang mga panganay. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupaing ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno.
Pagdating doon, italaga ninyo sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop, lahat ng panganay na lalaki ng mga asno at tubusin ninyo ng kordero. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang leeg nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Kung magkagayon, sabihin ninyong kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin ninyo na nang magmatigas ang Faraon at ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghahandog na ito'y magsisilbing palatandaan tulad ng tatak ng inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-aalala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y ialis niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang haliging apoy at ulap. Nang payagan na ng Faraon ang mga Israelita, hindi sa daan patungang Pilistia sila pinaraan ng Diyos. Bagaman iyon ang pinakamalapit, ayaw niyang ang mga Israelita'y masuong agad sa digmaan. Baka magbago pa ng isip at tuloy magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat ng mga tambo. Sila'y handang-handa sa pakikipaglaban. Ang kalansay ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pag-alis ninyo'y dalhin ninyo ang aking kalansay. Umalis sila ng Sukot at tumigil muna sa Etam bago pumasok ng ilang. Ang kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap, at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Exodo chapter 14. Hinabol ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon pagkampuhin sa tapat ng Piharirot ng Baal-Zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Faraon at tutugisin niya kayo, ngunit ipakikita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala nila ay 600 piling karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe ng buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ni Yahweh at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihahirot, sa tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito nga kami ang aming sasapitin. Sinabi namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang.
Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Wala kayong gagawing anuman." Ang pagtawid sa dagat ng mga tambo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap, ang ulap na lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo, at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita'y bumagtas sa dagat na ang nilalakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang karwahe." Ganoon nga ang ginawa ni Moises, at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap na makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang dating ng tubig, kaya sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ng mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ang kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat. Natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa alagad niyang si Moises. Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Yahweh sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Salamat sa inyong pakikinig. Sumaatin nawa ang Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. Hanggang sa muli nating pagbabasa ng Biblia. Amen.